no? Sa madaling salita, nako mga kababayan, eto na nga, no? Unahin natin nito mga kababayan kasi nga itong topic na to mga kababayan ay sensitibo po ito, no? Hindi kasi mga kababayan, hindi kasi basta-basta itong papel, no, o rule ni Ramil Madriaga mga kababayan sa ganitong panahon. Kasi alam po natin mga kababayan, no, na si Ramil Madriaga po ang isa sa pinakamabigat na witness, no, dito sa impeachment ni Sara, para si Sara po ay hatulan or ma-impeach. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi nga ni Bini Abante na isa sa mga endorser dito sa impeachment isa sa endorser dito sa grounds ng impeachment ni Sara, na ito ang pinakamabigat talaga. Ma'am Arlene Apua, ayan, may love shoutout kay Ma'am JC, ayan, may love shoutout. So ito po mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo yung patungkol po ito sa hearing ng impeachment ni Sara kanina sa Congress, na kung saan ay naipasok nga po ito mga kababayan. Itong sabi ni Attorney Chel Jokno, mga kababayan, na si Ramil Madriaga ay delikado po ang buhay. 'Di ba? Hindi po siya nakadetain sa NBI po mga kababayan, no? Paalala lang po, no? Si Ramil Madriaga ay hindi po siya na-detain sa NBI. Ang NBI po ay pumunta lang po doon para mag-imbestiga. So hindi pala siya dinala sa NBI, no? So nasa selda pa rin siya ngayon sa may BGMP. 'Yun po ang katotohanan, no? Pinuntahan lang pala siya ng NBI para imbestigahan yung naturang pangyayari na siya ay muntik ng saksakin sa loob ng kulungan. Pero pinuntahan lang po ng NBI doon para imbestigahan kung sino yung mga nasa likod nito, at napatunayan nga mga kababayan na mismo sabi nga ni Representative Chel Jokno, mga kababayan, na nanganganib daw po ang buhay ni Ramil Madriaga. Pakinggan nyo po ha mga kababayan. So sa UNTV po ito. Ayan. So lagyan lang po natin ng speaker. Ayan, buksan ko lang po ha mga kababayan. Ito po, UNTV. Wait lang po. Maapaw na cheesecake linamnam ng lemon square cheesecake. May ads lang ha mga kababayan. Madam Chair, Ayan. The Honorable Jokno? there's still one more pending incident, I believe, that pertains to the petition that this representation filed with the House, which was referred last Wednesday to the committee. This is a petition under Section 8 of the Rules on Impeachment, which provides that the House may, upon proper petition, provide adequate protection to a complainant or witness if it is shown that the personal safety of the witness is in jeopardy because of participating in the impeachment proceeding. I will no longer reiterate what is contained in my petition, Madam Chair, but if I may just add a few points that I believe are important for the consideration of the committee. Una-una po, para sa kaalaman ng taong bayan, hiniling natin ang proteksyon para kay Ramil Madriaga para makapunta siya rito at magbigay ng kanyang testimonya under oath sa harap ng committee ito. Standard po ito sa sinumang saksi. Pero mas mahalaga ito dahil may mga direktang ulat na galing mismo kay Ginoong Madriaga na may panganib sa kanyang buhay. Ayan. Ayan, at least mga kababayan, dito sa deliberasyon ni Congressman Chel Jokno, mga kababayan, ay mapakinggan ito ng sambayan ng Pilipino at ng Kongreso na talagang nanganganib talaga ang buhay ni Madriaga. At take note mga kababayan, tignan ninyo kung sino ang nasa likod ng pagtangkang pagpapagurgur kay Madriaga. So, na sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "Araw-araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa'yo." Di ba? Sabi ko sa iyo mga kababayan, yung sabi ni Peebles, no, na medyo mabigat at medyo mataas-taas ang reward o patong sa ulo ni Ramil Madriaga sa pamamagitan ng isang dating kongresista na, kung naalala ninyo, pumunta nga daw si Lustay doon sa loob ng BGMP at binigyan nga daw ito ng 1 billion, no,
binigyan ng 1 billion ng isang dating kongresista na deport para nga daw ipatumba itong si Ramil Madriaga. At which is, mga kababayan, nagkatugma po ang mga testimonya ni Ramil Madriaga kasi hindi lang daw po ito isang beses pinuntahan doon at kinausap na kapalit pera, wag na siyang tumistigo laban kay Sara. Unang offer sa kanya, mga kababayan, ay $2 million. Mga kababayan, $2 million. Mga kababayan, ang unang offer, no? Pangalawang offer dito ay Sky is the Limit na nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Dito naman ay sa kanyang asawa in-offer. Yung unang offer sa kanya mismo, pinuntahan siya sa loob ng kulungan, kinausap, at ang sabi pa nga ay $2 million. Wag na siyang mag-recant. Ibig sabihin, wag niyang i-atras yung kanyang mga testimonya, pero wag lang siyang sumipot, no, sa $2 million. Hindi po nagpatinag si Ramil Madriaga kasi nga kailangan ni Ramil ay makalaya siya. Hindi naman halaga ang pera doon kasi aanhin mo yung may $2 million ka kung nakakulong ka rin naman. 'Di ba? Ang hiling lang naman ni Ramil, tulungan siyang makalaya, tanggalin ang ikinaso ni Harry Roque sa kanya, kaya lumapit siya kay Sara. Ending, hindi siya tinulungan. Kaya ngayon, mga kababayan, ito nga ang nangyari, nagtampo lang daw si Ramil. So, ikakanta lahat ni Ramil ngayon itong mga nalalaman niya at mga baho ni Sara. Ngunit, mga kababayan, hindi pa rin nagpatinag itong mga nag-aalok ng pera. Asawa mismo ni Ramil Madriaga, inalok 1 billion. Kasama pa dyan yung pagpapaaral sa mga anak, di ba? Yung mga scholarship, may mga ganun-ganon. So ngayon, mga kababayan, hindi pa rin nagpapatinag si Ramil Madriaga kasi nga ang gusto niya ay makalaya. Aanhin mo nga yung pera kung nasa loob ka naman ng kulungan, di ba? So ngayon, mga kababayan, eto na. Nung hindi ito pumayag si Ramil, merong isang kapwa niya nakakulong, no, sa loob, ay muntik na daw siyang saksakin. Buti na lang, nakailag siya at sumigaw na, guard, guard, guard! Ganyan. Natakbo daw yung lalaki. Ngayon, mga kababayan, ang nasa likod nito ay isang dating kongresista na na-deport dahil tumakbo ng Timor-Leste. Continue. Secure mo ang family mo at iba pa. Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Ayan Ang na. takot na yon ay hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Di ba? Napaparanoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari na lasunin ako. Di ba? Halos hindi na ako mapakali. Kuminsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs at kahit po mismo sa mga jail officers Ayan. dahil sa pagsiwalat ko ng issue kay VP Sara Duterte. Ayan, napaparanoid na si Ramil, natatakot na siya sa loob, kinakabahan na siya. Wala na din siyang tiwala doon sa kanyang kapwa mga nakapriso or nakakulong kasi nga, baka nga ito ay mautusan sa loob. Sige, pangakuan kita, pag napatay mo si Ramil, tulungan kita, palayain kita. May mga ganyan kasi, mga kababayan eh. So ngayon, mga kababayan, ito ang hiling ngayon sa pamamagitan ni Representative Chil Jokno na mapaalis si Ramil doon at malipat sa ibang kustodiya. Kasi mga kababayan, dapat sa ganitong ngayon na witness si Ramil, delikado ang buhay ni Ramil, dapat ilipat na kasi siya. 'Di ba? Bakit kasi ayaw pa rin? Mga kababayan, bakit kasi ayaw pa rin? Di ba? Katulad ng mga DDS na mga bobo, mga tanga-tangang DDS, hanggang ngayon wala pa rin pera. Tapos ang lakas ng loob magreklamo, mahal ang gas, wala namang sasakyan. Di ba? Continue. Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. According to Mr. Madriaga, and I quote, ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Ano daw? Pakinggan natin ha. Si Arnie Teves nagpagawa ng sariling kulungan? Hala, ano to? Ito pa. Attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. According to Mr. Madriaga, and I quote, ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan,
ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. So ang mangyari pala mga kababayan, nagpagawa ng budiga si Tebes at doon daw si Madriaga kulong or bartolinahin, ganun ba, pahirapan. Ilipat daw sa bodegang pinagawa ni Tebes. Nako. So, ulitin ko mga kababayan. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga. Isa daw detainee na may kasong pagpatay, no? Na munti ka nang ipatayin din si Madriaga at munti ka na siyang, kakalad ka rin at dalhin dun sa may bodegang pinagawa ni Tebes. Nako! Into a confined bodega area within the jail. Nako! According to Mr. Madriaga, and I quote, ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Nako mga kababayan, kakalad ka rin daw si Maramil Madriaga doon sa loob ng bodega sa kulungan na yung bodegang yun ay pinagawa daw ni Arnie Tebes. Nako po, Diyos ko. Tapos pag nadala na doon si Madriaga, doon na siguro nila bugbugin, no? Kulatahin sa Bisaya. Kulatahin, bugbugin, imaltrato, totorturin, no? Tanggalan ng kuko, tanggalan ng pangil, tanggalan ng bagang, may ganyan-ganyan, di ba? Ipitin yung kuko, tapos susugat-sugatan yung lagyan ng sili yung ari. Ganyan yung nangyari doon sa hazing, di ba? Sa may, naalala ninyo mga kababayan, yung hazing, yung estudyante ng nautical. So, ganyan siguro ang gagawin nila. Nako, dapat maimbestigahan ito kung totoo ba itong bodegang pinagawa ni Tebes. Nako po. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin. And Nako, si Tebes pala ang gustong magpatumba kay Ramil Madriaga. Nako, malaking malaking revelasyon ito mula kay Chel Jokno. quotation. Kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan noong October 19, 2025. Base ito sa ulat ng Inquirer na mismo ang Vice President ang nag-attach sa kanyang perjury complaint laban kay Ginoong Madriaga. Ito ay matatagpuan mismo sa Annex V sa complaint affidavit na minarkahang Annex 5 sa Consolidated Verified Answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. Just to be clear, this is not intended to accuse anyone. I'm merely raising a concern in our quest to find the truth. If we allow a witness to be intimidated, hurt, or God forbid, killed, then we fail in our constitutional mandate. In terms of what kind of adequate protection I believe would be necessary, I believe that would entail three things, Madam Chair. Number one, that the security for the witness be beefed up, particularly by the National Bureau of Investigation. Nako. Second, that his attendance when he is required to appear here be done in a secure manner, that there is sufficient security for his transport here, and also while he is here to testify, that he be put in a secure place. Find hotel discounts. Nako, ganun pala mga kababayan, no? Pati si Chel Jokno nanawagan ng kaligtasan ni Madriaga kasi nga mismong si Madriaga sa kaniyang sulat na binasa ni Chel Jokno ay talagang nanganganib, no? Napaparanoid na daw si Madriaga sa loob, hindi lang sa kanya, pati sa seguridad ng kanyang pamilya. Kasi nga mga kababayan, nako po, Diyos ko po. To, continue. Continue mga kababayan. Would you like to raise the necessary motion with respect to the protective custody of witness Ramil Madriaga? Yes, Madam Chair. In line with Section 8 of the Rules of the House on Impeachment, I move that adequate protection be provided to Mr. Ramil Madriaga, consisting of three things. Number one, that the security where he is presently detained be beefed up, particularly by the National Bureau of Investigation. Number two, that his attendance, when required by the committee, be secured as well, so that his safety will be
so that his life will not be put in danger. And number three, that while he is testifying before this committee, that again, proper safeguards be put in place to ensure that his life will not be endangered. Di ba? Oh, so delikado nga mga kababayan kasi bakit? Alam niyo sa totoo lang, si Madriaga talaga ang susi ng kabulastugan ni Sara. Sinabi ko naman kabulastugan kasi nga according kay Madriaga. Nagbe-base lang tayo kay Madriaga. According kay Madriaga, bulastog talaga si Sara. So, kung lahat man itong testimonya ni Madriaga, hindi naman kasi natin pwedeng sabihin mga kababayan nagsinungaling si Madriaga. Hindi din natin pwedeng sabihin na tama si Sara. Kasi as long as or hanggat hindi pa naimbestigahan ito, mananatiling doubt. Mananatiling iisipin ng tao, di ba, na maybe totoo ang sinabi ni Madriaga, maybe totoo ang sinabi ni Sara. So, kung imbestigahan ito at lahat ng sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit ay nagkatotoo mula sa address, sa oras, sa lugar, yung CCTV, pag nagmatch lahat yon, dihado talagang kulong si Sara. Una, mga kababayan, yung mga pagdi-deliver ni Madriaga ng mga 35 million bawat duffel bag sa mga personalidad. Mga kababayan, 35 million per duffel bag, per bag, 35 million na pera. Dineliver ni Madriaga sa mga iba't ibang lugar at sa iba't ibang panauhin. So, ngayon, ano bang ebidensya na unang kukunin doon? Unang-una, yung conversation ni Sara at ni Madriaga, kung totoo ba na inutusan siya ni Sara. Kasi may conversation niya, napaka-imposible naman. Sir Ram, putang ina ninyong lahat. Pwede bang ihatid mo to? So, unang-una, conversation sa cellphone. Pangalawa, mga kababayan, no, yung CCTV. Yung CCTV na nagsabing doon mismo at nakitang nandun si Ramil naghatid ng pera. Lalabas yan, mga kababayan. Lalabas yan. So, ngayon, mga kababayan, pag yan lahat ay nagmatch at nagkatugma, ibig sabihin, ano ang pang-counter ni Sara dyan? Hindi naman po pwedeng sabihin ni Sarang AI yan. AI tapos yung petsa, yung address, yung una. Ang delikado lang kasi dyan mga kababayan, kung itong mga CCTV ay pinuntahan na nila at binura na. Yeah? Yan ang problema dyan mga kababayan. Kung inasikaso na to, pinuntahan na yung mga CCTV, pinagbubura na. Ngayon mga kababayan, kung sakali man yung doon sa bar sa Quezon City na hinatira ni Madriaga ng pera sa utos daw ni Sara, may possibility na mabura yon. Kasi kung kaibigan ba naman ni Sara yung may-ari ng bar, pwede niyang ipabura yung CCTV na yon. So ngayon mga kababayan, walang magawa ang gobyerno dyan or itong mga investigador sa Congress. Ngayon, ang hindi lang nila mabura dyan mga kababayan ay yung CCTV sa Mega Mall. Kasi bakit? Malaking malaking questionable yan. Bakit magkaroon ng isang slot, no, na wala ang video or isang petsa? Halimbawa, yung buong araw na yon ng kuha ng CCTV mawawala? Napaka-imposible naman. Paano kung yung buong araw na yon may nangyaring trahedya? No? O paano kung yung buong araw na yon merong isang empleyado ng Mega Mall nagnakaw ng daang-daang milyong pera? Tapos binura yung CCTV yung buong araw na yon kasi yun yung time na nandun si Ramil Madriaga nag-deliver. Quits na. 'Di ba? Hindi mangyayari yan mga kababayan na ngayon nabura tapos bukas hindi tapos yung nakaraang araw okay naman. Tapos yung araw lang yun nakat. 'Di ba? Hindi pwedeng ikat yun kay buo yan eh. Buo yan. Dugtong yan mga kababayan, naka-save yan, naka-play yan. Buong taon. Depende na yan kung mapuno yung memory. Papalitan. So ngayon mga kababayan, bukod doon, itong mga CCTV dun sa village, no, na hinatiran niya ng 1 billion pesos sakay ng isang super grandia o malaking van na hinatid ni Madriaga doon sa Katarungan Village sa utos ni Digong. Pangalawa, yung CCTV doon sa hinatiran niya ng pera yung mayor ng Laguna. No, hindi natin alam kung sino yung mayor na yan. Hindi natin din alam kung saan sila nag-meet ni Madriaga nung time nung inabot ang pera. Imposible naman mayor ka tapos makipag-meet ka sa Talahiban. Hindi naman po pwede yung ganun. Siyempre secured mo buhay mo, makipag-meet ka dyan sa mataong lugar. Siyempre sa mall, diba? Sa mga restaurant. So may mga CCTV yan.
Ngayon mga kababayan, questionable yan kung yung mga CCTV na yan ay halos lahat burado. Kaya kahit sabihin mong burado yung mga CCTV na yan, ay kung doon naman sa loob ng cellphone ni Ramil Madriaga ay kompletos recados, sasabit pa rin mga kababayan. Cellphone at CCTV at yung mga picture ang patunay dyan. Kung lahat ng yan nawawala, ibig sabihin alam nyo na. Diba? Continue mga kababayan. I so move, Madam Chair. So for clarification, the Honorable Jokno, you are requesting, in line with protective custody, is to augment the current security with the NBI Yes, security. Madam Chair. You are also requested for sufficient security during his transport to the hearing of the Justice Tama, Committee. balay mo, And i-ambush you pa also yan. requested for Diba? a secured and safe place for his confinement While he is testifying. Yes. while he is testifying before the Justice Committee. So Kasi malay nyo, di we've ba? heard the details of the protective custody which are being requested by the Honorable Jokno by way of his motion. There is a motion to formalize the same. There's a motion for protective custody of witness Ramil Madriaga consisting of augmented security by the NBI, security during transport to hearings of the Justice Committee, and secured place of confinement during the hearing as well of this committee. Do I hear a second? I second the Madam Chair. motion. The same has Madam Chair. been seconded. Madam Chair, point of... May we know the pleasure of the Honorable Rodriguez? Are Madam you- Chair, I would like to know whether, directly, whether the motion would transfer custody of Mr. Badriaga to the House of Representatives. Kaya nga, tama, di ba, Sir Vince Ayala? Di ba dapat nasa ano na yan, nasa witness ko, protective custody na dapat si Madriaga? Kasi nga, hindi naman basta-bastang issue ito. Vice President yan eh. Di ba dapat nasa ano na yan, witness protection program na si Madriaga dapat nakalagay? Bakit hindi magawa yan? Bakit walang nag-push niyan? Di ba? Sa dami-daming mambabatas dyan, bakit hindi pa nalipat yan si Ramil Madriaga? Kasi take note mga kababayan ha, Ramil is Ramil, Sara is Sara. Sino ba si Sara? 'Di ba? Sino ba si Sara? Vice President yan. Kung ganun man tayo ka-sensitive na binantaan ni Sara si PBBM Lisa at Martin, bakit si Ramil hindi man lang nailipat? 'Di ba? So, sino ba ang nagharang? May nagharang ba? Nagtatanong lang ha, bakit hindi pa nailipat itong si Ramil Madriaga? Kasi napakatagal na nito. Tingnan nyo, ang dami na ng mga sinabi si Ramil na delikado na ang buhay niya. Pinuntahan na siya ng NBI. Bakit hindi pa rin siya inilipat? So ano ba, aantayin pa ba natin? Gobyerno, ako po yung nanawagan ha? Yung mga kinauukulan. Antayin pa ba natin na mabutasan ng gilid si Ramil Madriaga? Antayin pa ba natin na masaksak na siya ng 5 bago kayo a-action? Ano to? Parang na-disgrasya sa kalsada? Tapos nauna ang video pang reels bago tulungan? Ganun ba yon? Ganun ba yon? Sino po ba yung mga kinaukulan dyan? Sino po ba? Korte Suprema? Ano? Ito. NBI, CIDG, PNP. Ano to? Antayin muna natin na masaksak mo ng 5 beses, mabugbog muna, magilitan muna ng leeg. Ano to? DILG Secretary John B. Cremulya. Ano? Uunahin muna natin, parang na-aksidente lang. Kailangan mabaliktad muna, magulungan muna ng isang gulong, no? Tapos videohan muna natin pang reels bago natin tulungan yung natumba. Ganun ba? Kailangan pabarilin muna natin ng 10 bago natin hulihin kasi namaril. Kung hanggat hindi natin nakikitang namaril, hindi natin anuhin, hindi natin aksyonan. Ganun ba yon? 'Di ba? Ako po yung nananawagan. So ano to? Porkit nakita ninyo na kwento lang, hindi mo na gagalawin? Paano kung ngayong oras na to si Madriaga ay sinaksak na at namatay, tsaka pa niyo sasabihin, tsaka ilipat? Saan niya ilipat? Sa kabaong na? Ganun ba to? Ako'y nagtataka lang po. Magkano po ba ang nabigay ni Tebes? Tatanong lang, magkano kayang naabot ni Tebes kung bakit apakabagal kumilos? Kaya nga minsan mga kababayan ha, ako sa totoo lang, sa Pilipinas lang talaga na, take note ha, sa Japan, tignan ninyo. Sa Japan, kapag may nakita silang kalsadang lubak, wala pang 1 hour yan, mawawala na yung lubak. Sa Pilipinas, yung kalsadang lubak, natapos sa lang termino ni BBM, hindi pa rin naayos yung lubak. Totoo yan, may pundo naman.
'Di ba? Yan ang problema eh. Yan ang problema sa ating bansa eh. Yan ang problema. Pag nakawan, ang bibilis ninyo, mga putang ina nyo. Pagdating sa pag-aksyon, ang babagal ninyo. Anong klaseng nila lang kayo? Huwag nyong antayin balang araw ako maging presidente. Tanggalin ko talaga lahat yung sa local government unit. Pagbuburahin ko talaga lahat. Wala kayong magawa sa akin. Ako ang presidente. Tanggalin ko yan mula sa iski chairman, kagawad, chairman ng barangay. Tanggalin ko yung mga city councilor. Ang iiwan ko dyan, mayor, vice mayor, sheriff. No? Lahat yan tatanggalin ko yan kung ako maging presidente. Kaya huwag niyong ipanalangin na ako yung maging presidente balang araw. Nako mga kababayan, kasi wala Diyos ko naman, nagsayang ka lang ng pampasahod eh. Diyos ko, katulad ngayon state of emergency energy. Emergency. May nagawa ba yung mga taga-local government unit? Meron nga tayong vice president, wala ring kwenta, di ba? Dapat nga pagtatanggalin yan eh. Tignan mo ang Amerika, ang unlad ng bansa nila. Tignan nyo ang Hong Kong. Bakit? Sa Hong Kong ba? Sa Japan? Sa China? Meron ba silang kagawad? Meron ba silang chairman? May iski chairman ba sila? May city councilor ba sila? Kadalasan sa kanila, mayor lang naman. Di ba? Dapat sa itong mga to, pinagtatanggal na to. Tapos dito sa Korte Suprema, napakaraming justices. Wala namang kwenta, isa lang din naman ang pipirma. Tatanggalin nyo na yan. Dito sa Senado, may Kongreso, tapos napakaraming congressman. Puro lang din naman pagnanakaw. Wala kong pinangalanan na bato-bato sa langit, matamaan sa pool. Napakadaming congressman. Tapos makikita mo dyan sa hearing, 1, 2, 3, 10 lang. Asan yung iba? Diba? Tapos makikita mo napakaraming senador, tapos makikita mo 3, 4 lang yung present, yung iba tahimik lang, Diba? Tapos ito pa ang masaklap, yung senador isa hindi pumapasok pero tuloy-tuloy ang sahod kasi wala daw batas na tanggalan siya ng sahod. Diba? Kita niya, mambabatas kayo pero sa inyo sariling batas wala. Diba? Yan ang mahirap. Dapat ito ang sagot lang mga kababayan. Ang sagot sa kahirapan ng Pilipinas para matigil itong korupsyon, palitan ang konstitusyon. Yan ang totoo. Palitan ang konstitusyon. Tigilan nyo na yung mga konstitusyon, 1987 konstitusyon. Palitan nyo yan, 2026 konstitusyon. Ang inang yan. Ano bang nakukuha nyo sa 1987 konstitusyon? Sige nga. Kung yung 1987 konstitusyon na yan ang nagpahirap sa ating bansa, bakit ang pakadaming mangbabatas? Bakit hindi kayo gumawa ng panibagong 2026 konstitusyon? Diba? Diyos ko, putang inang konstitusyon na yan. Natanda na ako simula nung pinanganak ako, nasa bayag pa ako ng tatay ko, yung korupsyon buhay na. Ngayon, nag-edad na ako ng ganito, Diyos ko po, halos matanggal na ako sa petsa ng kalendaryo, yung korupsyon nandyan pa rin. Ano bang nagawa ng 1987 konstitusyon na yan? Ba't hindi nyo mapalit-palitan? Wala din namang kwenta. Ngayon, kung pagkalandakan natin yung 1987 Constitution, bakit yung ibang bansa hindi man gumamit ng 1987 Constitution? Ang unlad naman ang bansa nila. Diba? Bakit? Kung ipagkalandakan natin yung 1987 Constitution, bakit yung Hong Kong, yung Singapore, may 1987 Constitution ba silang ginagamit? Bakit ang unlad nila? Diba? Bakit ang unlad nila? Yung Japan, hindi naman 1987 sila nag-base. May sarili silang batas. Bakit hindi yung baguhin yung 1987 and luma na yan? Sa madaling salita, yung 1987, expired na yan. Diba? Ganun yun dapat. Tignan niyo, napakabagal ng usad. Kaya hindi tayo umuunlad. Alam niyo bakit? Sa batas, apakabagal. Diba? Wala bang presidente na tatakbo baguhin yung 1987 Constitution at gawin yung 2026 Constitution? Kasi nakakabuisit na yan. Yung sinasabi ninyong 1987 Constitution, hindi nakakatulong sa akin yan. Anong pakialam ko dyan sa 1987 Constitution? Yun bang 1987 Constitution, nakakatulong ba yan para magmura ang langis? Di ba hindi? Yun bang 1987 Constitution, nakakatulong ba yan para bumaba ang kuryente at tubig? Di ba hindi? Dagdag pahirap lang yan eh. Apakadami ng batas sa Pilipinas, Diyos ko, hindi mo na nga mabilang eh. Ilang senador at kongresista nang dumaan. Yung batas, milyon na. Na-implement ba lahat? Milyon na ang batas na nagawa ng mga nagdaang kongresman at senador sa ating bansa mula pa noong panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon kay Marcos. Na-implement ba lahat?
Napakinabangan ba ng tao lahat yung batas na putang inang batas na yan? Nakakapagod. Ako nga, tignan ninyo, hindi pa ako nakarating sa edad, nasing edad ng mga lolo at lola ko noon at sing edad ng mga nanonood sa akin ngayon. Yung 1987 Constitution, hindi yan nakakatulong sa atin. Kasi dahil sa 1987 Constitution na yan, napakaraming politiko na lumalaki ang ulo na kahit nakaw ng nakaw, tumatakbo pa rin. Biruin mo, nakakulong ka na, nakalaya ka kasi pinalaya ka ng presidenteng kaalyado mo, tapos tatakbo ka ulit. Diba? Ngayon yung sabihin malaking tulong ang 1987 Constitution na yan. Nagnakaw ka. Pinakulong ka nung administrasyon nung ikaw ay senador o congressman. Tapos nung natalo yung administrasyon or bumaba na sa pwesto, nanalo yung kalaban niya, nakaalyado mo, himan-himan pinalaya ka. Tapos next year tatakbo ka ulit. Putang inang yan. Yung 1987 Constitution na yan, yan yung batas, no, na nagsaad na kung saan mas malaking kita ang mga politiko kaysa sa mga taong nagpapasahod sa kanila. Ha? Dapat magbago kayo ng batas na ang mga politiko katulong lang ng tao. Kasi kung walang taong nagpasahod sa mga putang inang yan, bakit dito lang ako sa Pilipinas nakakaramdam? Politisyan niluluhuran ng tao. Pero hindi iniisip na ang tao ang nagpapasahod sa kanila. Kung makikita mo, nagwawangwang, nakakonvoy, may mga bodyguards, na ang akala mo tatargetin sila. Saan ka nakakita? Taong bayan ang nagpasahod sa inyo, pero yung bodyguard niyo tag 300 plus. Di ba? Taong bayan nagpasahod sa inyo, pero wala kaming buhay, wala kaming bahay, wala kaming mansyon. Samantalang kayo sinahuran dyan, wala kayong ginagawa. Di ba? Oh, Sir Jeric Viles. Putang ina, kami nagpapakapagod magbayad ng pang-tax na pangsasahurin ninyo, tapos kayo ang yayaman ninyo. Saan kayo nakakita? Tignan ninyo, ha? Ito ang bato-bato sa langit. Lahat ng politiko, wala akong iniisa. Ha? Lahat. Pansinin ninyo. Kahit saang lugar sa buong Pilipinas, kapag politiko may mansyon, may bahay, magandang sasakyan. Pero yung kanilang mga nasasakupan, puro mahihirap. Imagine? Imagine? Naiisip nyo yan? Si mayor, si congressman, si gobernur, ilan ang mga Land Cruiser? Ilan ang mga Fortuner? Ilan ang kanilang mga mansion at mga apartment? Samantalang yung kanilang mga nasasakupan, kumakain, isang beses, dalawang beses isang araw. Si congressman, si mayor, si gobernur, putang ina, naka-steak, king crab, nakapag-abroad pa, luxury pa ang gamit. Samantalang yung mga butante ninyo, putang ina, kumakain ng lupa. Diba? Nag-uulam ng kuhol. Nagpiprito ng palaka. Diba? Diba? Kita nyo yan? Nakakasura. Dapat nga palitan nyo na yan eh. Alam nyo kung meron kung gustong batas na itulad, Singapore. Wag na Hong Kong. Singapore. Kasi kung tutuusin sa Singapore, walang siga, walang bastos, walang magnanakaw, walang kurap. Bakit? Subukan mo gawin yung apat na yan kung hindi ka ibitay sa harapan ng publiko. Diba? Bastos, magnanakaw, kurap. Siga. Subukan mong gawin yan. Andun ka nakabitin sa harapan ng mall. Puputulan ka ng, pupugutan ka liig. Ay, naku. Diyos mio marimar. Yan ang problema, mga kababayan.